Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay magbibigay tayo ng karugtong at continuation doon sa ating naunang napag-usapan. Ito pa ring awarding ceremony na kung saan is marami nga ang nagulat at talagang na-shock dito sa mga nanalong mga players. Ating pag-uusapan mga kapolitika yung mga players na kung saan sa tingin natin is nasayang yung kanilang effort dito sa Creamline Co Smasher at walang payback time na naganap dito sa awarding ceremony. At yung mga wonder ng mga tao at yung mga tanong, maraming mga questions na bakit at ano yung naging dahilan at hindi humakot ng award itong Creamline Co Smasher, hindi na meet yung expectations ng mga supporters. So ano nga ba yung nangyari at ano nga ba yung dahilan? Ito yung ating bibigyan ng opinion sa tingin natin na base sa ating sariling pananaw. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So mga kapolitikan, gumawa po tayo ng video natin or vlog doon sa ating naunang mga talakayan na kung saan sinabi natin itong pagkadismaya. Okay, hindi happy itong mga supporters ng CCS dito sa naging resulta ng awarding ceremony last night. Actually ako ay hindi ko rin pinanood kasi nag-expect ako na alam ko na ahead of time kung sino ba yung mga teams or sino ba yung mga players na makakatanggap ng mga individual awards, and I was expecting na itong Creamline Co Smasher nga ang talagang some of their players ay makukoronahan dito sa mga best players. But surprisingly mga kapolitika, nung sumilip ako dito sa social media ay iba-ibang mga players, and some of them is hindi ko nga kilala sino ba itong mga players na binigyan ng award dito sa PVL reinforcement. So marami ang nagtatanong at talagang umulan ng sari-saring opinion at mga negatibong reaksyon dito sa social media, most especially itong mga tagahanga ng Smasher. So ako sinasabi ko nga na nagulat rin ako dito sa naging resulta, which is mainit pa ngayon itong mga iskandalong ito. Kasi dito sa side ng Creamline Co Smasher, itong MVP naman is sobrang halata naman na si Bernadette Pons talaga yung mananalo. Liban na lang kung talagang lulutuin yan is medyo mas mas malalang iskandalo pa yung mangyayari dito sa PVL kung ikukumpara doon sa nangyari sa PLDT versus sa Akari Chargers na kung saan umabot nga internationally. So kung lulutuin itong MVP award ay baka gulo yan mga kapolitika. Okay? So actually napag-usapan na rin natin dito sa ating mga sa ating mga talakayan, kung sino man yung sumusubaybay sa inyo ay napag-usapan natin na ang talagang main source of income ng PVL is itong sponsorship. Okay, pangalawa itong mga bumibili ng tickets dito sa venue kasi kinakailangan na mag-run ng business mga kapolitika. Kumbaga kinakailangan ng fuel yan. Okay, para mag-function yung lahat ng area. So dito is number one nga sa sinasabi natin is itong sponsorship, kasi halimbawa na lang itong Creamline, itong Ribisco, itong Akari, itong PLDT, itong Signal, itong mga iba't ibang brands is nagbabayad yan sila para i-promote. Kasi itong PVL is million yung mga viewership nila. So kumbaga hindi naman magpo-promote yung yung isang produkto dito sa isang platform na walang nanonood. Okay, kung kaya nga yung kontrobersiya ng ng PLDT at itong Akari Chargers ay may purpose po yun. So kinakailangan na maging talk of the town, and that's how you attract customers. Okay, which is nag-succeed nga sila. Okay, so dito is nakikita natin itong naging maingay itong PVL in the past few days dahil nga dito sa kontrobersiya na laban ng Akari versus PLDT. So pinapaingay nila yan para makapag-attract sila ng mga customers at ng mga viewers. Okay, so itong mga brands na ito at even nga itong mga nasa bottom teams na yan is nagbabayad yan sila ng mga sponsorship fee. Okay, kasi nga sa TV, di ba, kahit ilang seconds lang yun is may bayad yun. How much more dito na ilang oras yung tinatagal ng mga game, kasi nga di ba sa mga jersey nila is merong mga nakalagay na pangalan ng mga brands ng mga produkto. So dito sa tingin natin, ito yung reason kung bakit binigyan siguro ng award itong mga bottom teams, even yung mga teams na hindi nanalo, is because mga kapolitika nagbabayad rin sila ng sponsorship dito sa PVL. Okay, yun ang sa tingin natin na base sa ating personal na nakikita dito. At the same time nakikita rin natin yung reality on the ground. So kumbaga itong mga teams na ito, even hindi sila nanalo, is na-appreciate yung kailang effort, and
the only way to do that is kahit hindi sila nanalo dito sa mga matches nila, ay binigyan ng award even yung mga players nila. Okay, so ganun po ang nakikita at ating observation dito. And at the same time kasi itong mga players na ito is hindi naman forever na andyan yan sila sa PVL. Okay, so for example, itong sila Valdez, itong sila Galanza, itong sila Carlos, at even nga itong sila Molina, itong mga veteran na players dito sa PVL, ay hindi naman forever mga kapolitika na sila yung maglalaro dyan sa mga paliga. So kinakailangan ng mga ng mga baguhang mga players, and the only way to do that is i-promote, bibigyan ng mga award, bibihisan. Okay, kumbaga i-groom itong mga baguhang mga players, itong mga rookies, kasi nga 'di ba nagkaroon ng mga draftings. Nakikita natin dito na doon sa mga binigyan ng award is merong mga players doon na hindi kilala. Okay, marami ang nagtatanong at ang sinasabi nila hindi daw kilala yung players, bakit nanalo yon ng award. Okay, kasi ang number one sa sinasabi natin, yung number one na reason bakit siguro binigyan ng award itong mga team sa baba is number one yung sponsorship. Okay, kinakailangan nyo. At number 2 is kinakailangan na merong mga bagong usbong, yung new generations na mga players. Okay, kasi hindi naman forever na nakatago ang pangalan ng mga rookies. Okay, kinakailangan rin na ng exposure. At the same time, kinakailangan rin na makilala sila ng publiko. Okay, and the only way to do that is kinakailangan na bibigyan ng award ito para makilala ng mga tao, mga kapolitika. Okay, kasi sila yung susunod na magiging bagong henerasyon ng mga players dito sa PVL. Kasi itong nakikita rin kasi natin itong mga players ng Creamline Cold Smasher, sino-sino ba yung mga nasayang na players na kung saan is sinasabi natin na nasayang yung kanilang effort, yung pagod nila at yung dedikasyon, talagang determined sila na may panalo ang makapag-champion. Okay, wala tayong hindi tayo against dito sa mga nanalo kasi decision naman yan ng PVL at yung mga committee. Siyempre sila pa rin yung may final say dito. Ang sa atin lang mga kapolitika ay yung pag-wonder, kumbaga yung mga tanong, at talagang nakikita natin na parang nasayang yung effort. Well, actually hindi naman totally nasayang. Ang sa atin lang is kumbaga mabayaran naman yung mga personal, yung mga players, yung mga individual players na nakita natin na talagang nagpakahirap at yung skill nila is para ma-recognize at ma-acknowledge. Okay, at sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng mga individual awards, kasi yung itong Creamline, so sino ba yung mga players dito sa Creamline na sa tingin natin is deserve na magkaroon ng mga awards? So number 1 dyan is itong stylang setter na si Negrito. Okay, kasi ako is nasasayangan ako sa kanyang effort, kasi sa sinasabi nga natin, para mas spike ng maayos ng spiker yung bola is kinakailangan na yung setter is magaling, kinakailangan na mabilis, at kinakailangan na madiskarte yan, mautak, kumbaga, para mahirap basahin ng opponents or ng kalaban. So si Negrito talaga yung pinaka key player. Aside dito kay Bernadette Pons is talagang undoubtedly is no question naman yan sa kanilang husay. Talagang proven and tested. So dito talaga, kasi kahit gaano pa kagaling yung spiker mo, kung yung setter mo is walay naman, talagang mahirapan yung spiker na mag-convert ng points. Okay, so ganun lang po yun. So yung pangalawa is itong kanilang libero na si Atienza. So ito is talagang napakahusay rin naman na libero, kasi pangalawa siya sa pinahangaan ko. Number 1 talaga si Kat Arado para sa akin bilang best libero, at yung pangalawa na dito is sa tingin ko itong si Atienza. Okay, iba doon sa laban nila kontra ito sa Petrogas Angels, kung kaya hindi masyadong nakaporma itong si Salas ay dahil nga dito sa mga digs at yung pagbasa ng ng laro ni Atienza, at alam niya kung saang zone pupuntirehan ni Salas yung attacks niya. So mga kapolitika, and lastly naman yung sa tingin natin na isa sa pinaka-deserve na bigyan ng award mga kapolitika is itong kanilang import na si Erica Stanton, kasi nung una nga 'di ba parang ina-underestimate yung kanyang abilidad, but later on is napatunayan naman ni Erica Stanton na mali yung mga accusations sa kanya. Okay, so far mga kapolitika, yun ang ating personal na pananaw. Nabigyan na po natin ng opinion at yung ating personal insight. Ano kaya sa tingin nyo mga kapolitika ang naging rason bakit hindi humakot ng award itong Creamline Cold Smasher? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.